Pinag-aaralan ng COMELEC na idaos sa mga mall ang botohan sa 2025 midterm elections. Mas maaga na rin makaboto ang mga senior citizen, buntis at PWD. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Sa anunsyo ng Commission on Elections, mas maaga nang sisimula ng botohan sa 2025 elections. 5 a.m. hanggang 7 a.m. ang magiging early voting hours. Eksklusibong nakalaan ang oras na yan para sa mga matatanda, buntis at persons with disability o mga PWD. Hindi na nila kinakailangang makihalubilo, sumama sa nakararami para kahit paano maging kaaya-aya ang kanila pong pagboto. E paano kung hindi umabot sa early voting ang botante? Sabi ni COMELEC Chairman George Garcia, papayagan pa rin naman silang bumoto pero sa mga emergency accessible polling places na sila didiretso. Dahil pinaagang simula ng botohan, mas mahabang oras ang ilalaan ng mga guro na tumatayong election officers. Kaya pagtitiyak ng COMELEC, madaragdagan ang kanilang honorarya. Noong nakaraang barangay at SK elections, 8 to 10,000 pesos ang bayad sa kanila, depende sa posisyong ginampanan. Hindi po kami papayag na walang dagdag ang mga guro sa kanilang mga sahod. Kahit po 2,000 piso man lang bawat isa sa kanila. Bukod dyan, may proposal na rin daw ang COMELEC sa Department of Budget and Management kaugnay sa pondo na ibabayad sa mga paaralan na gagamitin sa halalan. Nauna nang umapila si Vice President at DepEd Secretary Sara Duterte sa COMELEC na sagutin ang bayarin sa tubig at kuryente ng mga paaralan na gagamitin sa halalan. Sa gitna rin nito, pinag-aaralan na ng COMELEC ang mall voting o pagtatayo ng voting precinct sa mga mall. Ito'y para hindi raw magsiksikan ang lahat ng botante sa mga paaralan. Mas komportable, mas medyo malamig-lamig ng konti. Walang vote buying, walang violence, walang dumi, walang kalat. Pero ang ilang botante gaya ni Emmy ayaw ng mall voting. Ayoko sa mall. Maraming mga tao doon, makakasagabal pa rin ng maraming tao. Sabi naman ni Garcia, karamihan sa mall operator ay pabor na idaos doon ang halalan ng walang bayad. Pero posibleng limitahan lang ito sa mga mall na malapit sa mga barangay o mga polling precinct. Sa ngayon, wala pang final list ng mga mall na lalahok sa mall voting habang hindi pa tapos ang voter registration. Magkakaroon din muna ng konsultasyon sa mga botante. Dapat sa makukonsulta, yung mga bagong registered voters. Siyempre may pakailam din sila sa kung saan nila gustong makaboto. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Mga kapatid, Lucy Cruz Valdez po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa bansa. Tumutok at mag-subscribe sa News 5 social media pages.